Narinig mo na ba ang tungkol sa bagay na kung tawagin ay ugat ng halap? Isang klase ng pinatuyong ugat ng halaman at pinaniniwala ang napaka-epektibong gamit bilang panghalina, panggayuma, pampaswerte sa buhay at pangtaboy nga ng mga masamang elemento. Hello, what's up? Your best here. Nakita mo na rin ba ang damong ito na ani mo nga'y kahawig ng kamote? Sapagkat baka marami nga nito sa inyong lugar. Subalit hindi batid ng karamihan kung ano-ano nga ba ang mga gamit ng ganitong halaman. Kaya naman halika at ating isa-isahin at pag-uusapan ang halaga ng halap root at kung papaano nga ba ito gagamiting pampaswerte. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang ugat na ito na tinatawag ng Hadrian the Conqueror ay natatanging ugat ng halamang Epomoea halapa o ng halap, na kapamilya nga ng morning glory at ng halamang kamote. At ang halamang ito ay mayroon ngang halimuyak na maaliwalas at medyo earthy. Subalit ano nga ba ang espesyal sa halamang ito, na kadalasang tumutubo nga lamang sa mga tabing ilog at bakanting lote? Bagaman nakilala na sa bansang Mexico ang halamang ito bilang halamang gamot, subalit hindi pa gaanong malinaw at detalyado ang pag-aaral ukol sa mga gamit at gamot nito. Ngunit sa makalumang pamumuhay at paniniwala, isa pala ang halamang ito sa mahusay na panggayuma, panghalina at halamang pampaswerte pa. Kadalasan nga itong isinasama sa mga bugkos ng maswerteng pulang pouch at pinaniniwala ang isa ring maswerteng sangkap, lalo na sa mga mahilig sa sugal o mga laro na ginagamitan ng pera. Ang pinatuyong ugat rin ito ay ginagamit kadalasan bilang panggayuma, panghalina at sangkap sa mga ritual na kaugnay nito. Ang pagdadala rin ng ugat nito palagi ay pinaniniwalaang mainam, lalo na nga sa paglutas ng kaso sa mga korte at nagdadala ng positibong enerhiya, lalo na sa mga hindi inaasahang sitwasyon. Maaari mo rin itong ipwesto sa inyong altar kasama ng iba pang mga good luck charm sa bahay. Subalit siguraduhin lamang na ang makukuhang ugat nito o lamang ugat ay buo, walang galos o sugat bago ito patuyuin upang mas maging epektibo ang paggagamitan nito. Maaari mo rin naman itong ibabad sa lana o sa langis na maaaring magamit nga sa mga ginagawang panghalinang ritual. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang damong ito, ay maaari mo itong subukan. Subalit gaya ng lagi nating paalala, ang mga bagay na ito at mga pampaswerte ay pawang gabay lamang at nasa sa inyo pa rin ang ikakaasenso ng inyong buhay. Kumilos at magsikap at huwag kalimutang tumawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka ba sa halamang ito? Kadalas ay makikitang tumutubo sa buhangin, sa mga dalampasigan. Minsay tinatawag na kamoting dagat. Subalit ilan pa lamang sa atin ang nakaalam na hindi lamang pala ito simpleng halamang damo, sapagkat maging ang mga nagkalat na mga halamang ito pala ay napakaraming pakinabang at benepisyong dala. Katulad na lamang ng mainam pala ito sa mayroong rayuma, tibo o kagat ng pagi o ng isdang bato, pamamaga ng binti, witlo at maging almoranas. Kaya naman kung napupuna mo na rin ang halamang ito o naninirahan kayo malapit sa dalampasigan, ang videong ito ay para sa iyo dahil maaari mo itong mapakinabangan sa oras ng pangangailangan. Ito ang halamang Beach Morning Glory, Bagasua, Bayhaps, Kamoting Dagat o Epomoea pescarpae. Kadalasan itong makikitang gumagapang sa dalampasigan
Partikular na nga sa mga mabuhangin at masukal na aplaya. Dahil kaya nitong mabuhay kahit nga sa tubig alat sa tabing dagat. Subalit batid mo ba na napaka-useful pala ng halamang ito? Sapagkat kung nagkataon nga na matusok ka o makagat ng pagi o ng isdang bato, ay maaari mong itapal ang dinurog na katawan at dahon nito sa inyong sugat. Samantala sa bansang Brazil, ang halamang ito ay kadalasang ginagamit para sa mga pamamaga sa anumang bahagi ng katawan. Samantalang dito naman sa atin sa Pilipinas ay ginagamit itong pantapal sa nirarayuma, namamanas o namamagang binti, braso o daliri. Maaari mo nga itong ipais, lagyan ng konting asin at itapal sa masakit na bahagi ng katawan. Pinaniniwalaan rin na ang batang dahon nito ay maaaring makatulong sa mga hirap sa panganganak upang ma-stimulate ang mga muscle tissue at upang maging normal at madali na lamang ang panganganak. Kaya naman kung inaakala mo na simpleng damo lamang ito sa dalampasigan, ay nagkakamali ka. Dahil ang simpleng damong ito pala ay napakarami ding dalang halaga. Ikaw, napansin mo na rin ba ito sa inyong dalampasigan? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa lina ng panibagong dunong. Mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usaping realidad o kinabukasan, lamang ang may alam, yan ang dapat mong malaman. Tara bes, tuklasin natin ang mundong mahiwaga. Libutin natin ang mundo ng magkasama. Matuto ng nalilibang sangkapa. Dito yan sa Best TV, halika Dito tara na sa na. Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo